Topic po natin ngayon tungkol sa pagbabago sa katawan ng lalaki at babae habang umeedad. Mula bata, 20s, 40s, 60s, lalo na tungkol sa pagtatalik, tungkol sa sex, sa private part ng lalaki, private part ng babae. Ito po kasi gagawin natin, very medical ang usapan. Marami kasi po nagtataka. Bakit pag tumatanda, may pagbabago na sa pagtatalik, pati nagiging mas dry, mas mahina na. Marami nagtatanong sa akin, sakit na ba to? Diabetes na ba to? Prostate na ba to? Delikado ba? O normal lang? Para malaman natin kung normal lang ang nararamdaman natin o hindi. Umpisahan natin may mga classmate ako kasi nagsasabi na normal na mahina na yung mga lalaki pag edad 50s. Lahat naman wala na. Sasabihin niya, hindi na kaya. So, tingnan natin kung normal o hindi. Umpisahan natin. Mag-umpisa tayo sa teenagers. Okay? Para at least covered natin lahat. Simple lang po to. Sa teenager, syempre, pag bata pa, mga teens, 13, pataas, nagkakaroon ng hormonal changes ang lalaki at babae. Dito pa lang syempre nag-uumpisa, nagkakaroon ng lumalaki ang sa dibdib ng babae, sa lalaki, nagkakaroon din ng mga buhok doon sa private part at doon sila nagkaka-interest about sex, nagtataka sila paano ba ginagawa ang bata at meron tong mga classmates peer pressure at self-discovery. Meron sila nakikita sa katawan nila. Kaya mahalaga yung pagpapayo ng school at pagtuturo ng magulang para malaman tungkol sa sex. So teenagers, very curious sila talaga. Pagdating ng edad 20s, yung mga lampas na ng 20s years old dyan, isipin nyo na lang, mula 20 hanggang 29 years old, ganito nangyayari. Umpisahan natin sa lalaki. 20 to 29 ang mga lalaki, dito pinakamataas ang testosterone. Dito pinakamataas ang lalaki sa sex drive nila. Actually, mula 18 years old. Mula 18 papunta sa 20s dyan talaga puro sex ang nasa isip ng mga kalalakihan kasi pinakamataas ang testosterone level niya. Ito yung sinasabi mataas yung libido at yung mga lalaki, dito maganda yung kondisyon nila, bata pa. Okay? Pagdating naman sa mga babae, edad 20 to 29, magugulat kayo, may pagbabago dyan. Ang mga babae, ang edad 20 to 29, dito sila pinakamabilis mabuntis. Okay? Madali silang mabuntis at 20 to 29 peak yan ng pagbubuntis. Pero yung sexual desire ng babae sa 20 to 29 hindi pa ganoon kataas. Hindi pa yan ang peak ng libido ng babae sa 20 to 29. Delayed yung babae. Aabot pa ng 30 to 39 bago tataas yung sexual drive ng babae. Kaya hindi pantay. Kaya possible, pag parehong 20s ang edad, yung lalaki ang mas aggressive pagdating dito sa usaping pagtatalik. Yung babae, mas hindi. Although, mas fertile sila sa period na to. Okay? Sana malinaw yon. Pagdating ng 30s, okay? Mula 30 hanggang 39 years old. Ito po, average lang naman to. Hindi naman talaga 100% ito, pero karamihan ng tao ganito. Pagdating ng 30 to 39, umpisa natin sa lalaki. 30 to 39, unti-unti nang bumababa yung testosterone. Unti-unti bumababa na. Mapapansin ng mga lalaki, pag 30s parang mahilig pa rin siya sa pagtatalik, pero parang a little less na. Bumababa na yung testosterone ng lalaki ng 1% per year. Bumababa na at 30 to 39. Mararamdaman na ng lalaki yan. Pero, magugulat kayo mula 30s, 30 to 39, ang mga babae, dito nagpipik, dito tumataas ang sex drive ng babae.
mula 30 to 39. Okay, hindi nyo po alam yan. Ibig sabihin, dito sila pinakagusto makipagtalik, makipagpartner, at ayon sa pag-aaral, mataas yung sexual fantasies ng mga babae sa edad 30 to 39. Kaya siguro yung maraming mga romance novel, romance na mga teleserye, yung mga halikan, yung mga ganyan. 30 to 39 ang babae, dyan sila pinaka-aggressive, in short. Okay? Ano physical explanation? Siguro ito yung pinaka parang last chance dapat mabuntis eh. 'Di ba? Kasi pag 40s, mahirap na magbuntis. So 30 to 39, parang ito yung biological clock ng babae na kung magbubuntis pa, dito yung time magbubuntis. Meron na fertile pa rin sila, pwede pa na sila mabuntis sa 30 to 39. Pag hindi sila nabuntis, pagdating ng 40, mas mahina na. Okay? So, ibig ko sabihin, ang peak ng lalaki sa sex drive ay 20, 18 to pataas. Tunay po yan, kayo magsabi. Diba? Pero ang babae, 30 to 39. Kaya siguro, pag may naging partner na 20s na lalaki at 30s na babae, doon ang mataas na peak. Anyway, yan po ang normal na nangyayari sa katawan. Okay? Ngayon, pagdating na tayo ng 30s, papunta na tayo ng 40s, pababa na lahat yan. Pababa na lahat. Okay? Kailan bababa yung libido? Okay? Actually, yung mga lalaki, ito dahil nga ang mga lalaki at 20s una tumaas, mas una rin sila bababa. Kaya yung mga lalaki, pag 30 to 35 to 44 ang lalaki, pahina na ng pahina ang sex drive. May pagtatalik pa rin pero parang mas ayaw na nila. Pero yung mga babae, bumababa mas matagal. Mga 50 pababa. Pag menopause na. So, men get there first daw. Mas una humihina yung mga lalaki sa sex drive. I'm sure yung mga asawa nyo hindi papayag dito sa topic natin. Sasabihin nila, hindi tunay yan. Pero ito kasi medical explanation eh. Hindi naman to payabangan eh. Ito talaga yung normal eh. Okay, dito muna tayo sa normal. Kung may mga lalaki, 50s, 60s, malakas pa, di magaling kayo. Kakaiba kayo. Hindi kayo kasama sa normal. Ano kayo? Superman. Ito na. Pagdating ng 40s, mula 40 to 49, ano mangyayari? Yan. Lalaki at babae, pareho ng mahina ang libido at sex drive. Kung mga mag-asawa, mag-partner, edad 40s, mas madalang na yung pagtatalik. Kung dati, araw-araw, eto pag 40s, baka once a week o 2 times a week na lang. Tapos, ano pa nangyayari sa lalaki? 40s na tayo, 40 to 49. Normal na mas mahina na yung lalaki. Hindi na yung ari ng lalaki, hindi na ganun katigas unlike before. Kasi yung pagtigas ng ari ng lalaki, ano yan po, sa dugo and sa artery eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas malinis yung artery natin, mas maganda daloy sa puso, bilang cardiologist, yan ang linya ko, mas maganda daloy sa utak, pati dun sa private part ng lalaki, mas maganda din yung daloy. Kaya mas matigas, kasi maayos yung artery. Pero pag 40s na, syempre tumatanda, mas humihina na. Okay? Tapos, later on, magbabara yung artery natin sa puso, sa utak, pati sa ari ng lalaki. Paano magbabara? Sigarilyo, diabetes, high blood, cholesterol, matataba, lahat yan nagbabara. Okay, lalo na diabetes. Kaya pag maaga naging impotent na hindi na makapagtalik, ay baka may other factors pa. Pero 40s, humihina lang. Mas malambot na siya. Tsaka less desire for sex. Sa mga lalaki din, tumataas yung refractory period. Ibig sabihin, pag nakipagtalik siya ngayong oras, hindi na niya kaya ulit
O kung gusto niya umulit, matagal na ulit. Hindi na katulad ng bata na pwede pa ulit-ulit. Okay, hindi ko na ididiin. Gawin nating medical explanation. Sa 40s naman, pag babae, mataas pa rin yung sexual drive ng babae sa 40s, pero unti-unti na rin bumababa. Okay? Kasi pag 40s, yung estrogen ng babae bumababa na. Okay? 40s, 45 babae, 48 years old babae, papunta na sa perimenopause. Pag mababa estrogen ng babae, 40s, mas dry, mas kulubot, mas dry dun sa sa ari ng babae, mas dry kaya mas nasasaktan yung babae, more vaginal dryness, minsan nagkakaroon ng vaginal discharge, o mababa na yung estrogen kaya masakit na pagtalik. So pag 40s, medyo doon na makakaramdam na. Pero okay pa rin naman na pagbabago sa pagtatalik. Parang hindi na siya normal. Okay? Kaya pag bumababa dyan, yan na minsan sasabihin, ayoko na yung partner ko. Pero talagang normal eh. Siyempre tumatanda, 40s. Okay? Ngayon, punta na tayo sa 50s. Mula 50 to 59, ibang usapan na yan. Sa 50 to 59 years old, lalaki muna tayo. Okay. Sa lalaki, talagang going down na yung hilig sa sex. Mga siguro once a week na lang. Sa babae, menopause na pag 50s eh. Going down na rin. Okay? Tsaka isa pang problema sa 50 years old. Pag 50s na, dyan na lalabas yung high blood pressure. Dyan na lalabas yung blood sugar. Okay, pag blood sugar mataas, actually pag hindi mo na control ang blood sugar, 5 years na hindi controlled ang diabetes, impotent na, hindi na talaga titigas yung ari nung lalaki. Babae din magkaka-infection din sa puwerta pag may diabetes. Isa pang problema sa 50s natin, tumataba tayo. Okay? Mabagal metabolism, tumataba. Ano mangyayari pag tumataba? Mas mataba ang lalaki at babae, mas mahina ang sex drive at mas mahina sa sex. Yun ang connection. Mas mataba, mas mahina. Siyempre, 50s, ito na yung sakit sa likod, sakit sa balakang, hindi na makagalaw, napipilay na, okay? 50s, sisingilin na yung sigarilyo dati. 50, syempre mas kulubot na, mas hindi na ganun kaganda yung lalaki, pati yung babae. 50 years old, dito na rin lalabas yung prostate ng lalaki, lumalaki, hirap na umihi. O bukod dito, mas mahina na yung ari ng lalaki, mas malambot na, at may pag-aaral 50% ng lalaki, kalahati ng mga lalaki pag age 50s, may erectile dysfunction na parang sandali na lang yung pagtigas. Ibig sabihin, hindi na katulad dati, baka 1 hour. Ngayon, baka 5 minutes, 10 minutes na lang. Pahina na ng pahina. Tapos yung mga babae, very dry na. Kung dati, lagi ng tuyo yung puwerta ng babae, so kailangan maglalagay ka ng mga KY jelly. Mas mahina na rin dun sa tinatawag na orgasm yung lalaki at babae. Mas konti na. At nararamdaman na nila yung epekto ng mga sakit-sakit sa katawan. Diba? Yung mga sakit-sakit. Kasi nga, menopause eh. Isa pa, 50s babae, syempre naiinitan na sila. Hot flash, diba? Menopause. Moody, mood change. Mas mainitin ang ulo ng babae. Syempre, pag mainit na ulo, pag tumatanda, diba? Mas grumpy old man, grumpy old woman. At syempre, hindi na ganun kaganda pag 50s. Kaya pag nakita mo na, syempre, malaki na tiyan, nagsasag na yung breast. So, mahina na rin yung confidence, di ba? Tapos tumataba pa. So, lahat yan may factor, kaya bumababa pag 50s. Pero hindi ko sinasabi hindi pwede. Kung talagang very healthy ka, lagi ka nag-exercise. Mamaya, may tips tayo. 5 ways na ma-maintain yung sex drive. 50s. O, punta na tayo sa senior, 60s. O, tuloy-tuloy na natin.
60s, 70s, 80s, isahan na lang yan, seniors. Siyempre, pag 60s na, tuloy-tuloy na talaga panghihina ng hormone. Talagang mas mahina na ang lalaki, pati yung babae, baka hindi na once a week, baka yung iba, once a month na lang sila magtatalik, kung kaya nila. Yung iba, mayroon na talagang dinadaing na sakit. Yung iba, baka nawala na yung partner nila, may nagkasakit na. Lahat yan, pahina na pahina. Masakit na yung katawan, mahina na rin. So, marami nag-stop ng sex pag umaabot na ng senior. Pero, kaya pa rin naman. Merong mga ibang 60s, pwede pa rin, di ba? So, dito tayo magpapalit na at least mas, ano na lang, holding hands, magkasama, companionship, ay marami naman paraan ng pagmamahal. Tapos kung kailan lang malakas, doon. Tsaka syempre, pag 50s and 60s, paano ko ba sasabihin to? Hindi na pwede yung, ayoko gawing malasway. Hindi na pwede yung acrobatic. Okay? Hindi na pwede yung acrobatic na talagang parang acrobat pag nagtatalo. Parang simple na lang na yung para hindi na lang mapila yung likod, hindi mapila yung shoulder, hindi mapila yung leeg habang nagtatalik. Tapos kung hindi man umabot sa sa dulo yung pagtatalik, okay lang, di tiyaga na lang, walang insultuhan kasi nga tumatanda talaga po Okay, that's part of the game. Part of the game. Pero tulad na sinabi ko, 50s or 60s, wag niyo sabihin, sabi ni Doc, okay na, di na ako magpapacheck up. Pa-check pa rin tayo. Control pa rin natin yung blood pressure natin. Kasama yan sa dito na tayo sa pampataas ng sex drive. Okay, magbibigay tayo ng tips. Number 1, syempre, check mo blood sugar mo. Pag blood sugar mo mataas, magiging impotent talaga at mababaog pa, 'di ba? So, dapat diabetes controlled para at least hindi bumagsak yung performance ng lalaki at babae. High blood, cholesterol, kailangan gamutin din. Tapos yung timbang talaga kalaban. Mas mabigat, mas mahina sa sex. Mas payat, mas fit, mas malakas sa pagtatalik. So yan, number 1, yung mga medical. Number 2, dapat mag-exercise palagi. Lakad-lakad. Kahit 40, 50, 60s, ipilit mo ilakad. Like ito, ngayon medyo masakit ang likod ko. Diba? Pero kahit masakit ang likod, easy-easy lang. Pag okay na yung sakit sa likod, lakad-lakad pa rin. Diba? Hindi pwede binibaby masyado. Kung talagang sobra sakit likod mo, isang araw lang pahinga. Next day, galaw-galaw pa rin. Pag masakit ang likod, exercise yung kamay. Masakit yung paa, exercise ito. Okay? Upper body. Pag masakit ang upper body, exercise mo yung paa. So, wag tayo titigil o mag-hand grip tayo. Kasi oras na pinahina mo yung muscle mo, babagsak ang katawan. Parang ito, mga poste na yan. Oras na hindi tayo magkaroon ng muscle, hindi tayo mag-exercise, babagsak ang haligi. So, para matigas yung haligi natin, lakad-lakad, exercise, wag din sobrahan, wag magpapataba, talagang bawas kain. Okay? Ano ang mga pagkain, good foods at bad foods para sa sex? Ito naman, good foods, bad foods. Yung bad foods talaga sa sex. Okay? Yung good foods, medyo good food lang. Wala naman magic na pagkain Ang bad food sa sex, syempre alak. Mas maraming alak, mas mahina performance. Syempre, alam nyo na yung matataba, baboy, baka, lechon, patatim, mantika, lahat yan, di ba? Kasi nagbabarangan ng artery di ba? So, trans fat, butter, prito, puro fast food, nakakahina yan sa mga ugat natin. Ugat sa puso, ugat sa utak, ugat sa ari ng lalaki, pati sa babae nakakahina. Mga pagkaing pampalakas sa sex, actually, sa pag-aaral, hindi naman to 100%. Ibig ko sabihin, baka may tulong, o yung iba gusto talaba, pero yung study sa talaba, not so sure. Avocado, strawberry, healthy ang avocado, strawberry para sa ugat. Pakwan, healthy din ang pakwan, may pampaluwag ng ugat.
pakwan, avocado, strawberry, patatas, spinach, gulay, garlic, onion, sibuyas, bawang, mga kung anong sibuyas dahon, may tulong din. Mga good foods lang to. Okay? Pero kung kakain nito, biglang lalakas, I don't think na may ganun eh. Okay? Sa mga supplement, wala po akong nire-recommend. Mamaya, huwag kayong maniwala sa mga fake ads. Baka kung gagamitin na naman ako, wala pa akong nire-recommend. Basically, healthy eating, gamutin yung high blood, diabetes, ibang sakit. Huwag magpapataba. Yun ang gamutan natin. Bawas stress. Number 5 tip, bawas stress. Mas stress, syempre, marami ka iniisip. Wala talagang gana sa sex, sa partner mo. And lastly, pinakamahalaga sa lahat, ito ang turo ng urologist ko eh. Urologist. Expert siya sa ari ng lalaki at babae. Ang turo ng urologist ko, si Dr. Gatchalian, sabi niya, ano ang pinaka-sexual organ ng tao? Yan, tatanungin. Ano yung pinaka-sexual organ siya? Isipin mo, sexual organ, dapat yung ari, di ba? Sabi niya, mali. Ang pinaka-sexual organ ng tao ay ang utak. Paano naging utak? Nasa isip mo daw lahat yan. Nasa brain. Pag nasa brain mo na parang na meron kang, let's say, maganda yung misis mo o yung mister mo na mahal mo, talagang gustong-gusto mo, doon ka ma-stimulate eh. Yung ulo ang nagpapa-stimulate. Okay? May tulong din, syempre, tahimik yung lugar. Pero yung utak pa rin. So, in short, dapat mag-connect kayo ng partner mo. Syempre, pagkaaway mo yung partner mo, inis ka, ayaw mo siya makita. Diba? So, dapat mabait kayo, nagmamahalan kayo, nagsasakripisyo kayo. Pwede kayong mag-away, magbati na lang kayo ulit. Away-bati, away-bati. Lahat ito yung brain para at least kung kaya pa magtalik, may benepisyo ang talik. Pero kung hindi na kaya, okay lang naman. Ibang klaseng exercise, sama-sama, at itong mga health tips natin. Okay? Pero kung may mga problema, konsulta tayo sa inyong doktor. Sa lalaki, urologist ang pupuntahan kung mahina na yung ari ng lalaki. Sa babae, pwede sa mga OB-GYN. Salamat po. Share po natin.